Yan, welcome back sa ating channel po, ang Pasabog News PH, no? At syempre bago tayo mag-umpisa, please comment down below kayo, like at subscribe sa ating channel dyan, no? Syempre, dahil may mga viewers na tayo at mga subscribers na tayo Luzon, Visayas, Mindanao, palakpakan ko kayo dyan. At huwag nyo kalimutan talaga mag-subscribe at mag-like sa ating channel ito. May mga pasabog tayo rito sa ating Pasabog News PH ngayong araw na ito dahil nga syempre hindi natin to ititigil ang ating mga balita dito sa galing din syempre disclaimer ito sa mga mainstream media, no? Dahil nga dito natin malalaman kung ano talaga, kung sunod-sunurin natin, continuous natin ipapalabas, no? Ipapanood dito sa ating channel yung mga nangyayari diyan, kung ano na bang update dito sa mga nangyayari sa sabungan na mga pinaslang dito, no? Ito po ay susundan natin para malaman talaga natin kung ano ang mga update at kung ano ang mga mangyayari, no? Okay, ano ba yan? Eto, no? Kung ano talaga mangyayari. Kaya wag na natin patatagalin pa. Shout out sa lahat dyan. Comment down below lang kayo. At ito na, hindi na natin patatagalin. Malabong buhay pa ang mga nawawalang sabungero. Yan po ang isiniwalat ni alias Totoy na isa po sa mga akusado pero nais tumayong testigo para sa ilang kaso. Gusto makausap ng Justice Department si alias Totoy na nakausap na rin ang ilang kaanak ng mga nawawala sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Saksi, si Emil Sumang. Hindi napigilan ng mga kaanak ng ilang nawawalang sabungero ang hinagpis ng makausap nila si alias Totoy. Ang isa sa mga akusado pero nais tumayong testigo sa kaso. Halos 4 na taon na kasing nawawala ang 34 na sabungero, kabilang ang mga nag-derby sa Maynila at Laguna. Mga nanay, kamag-anak, handa po ako makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hustisya. Isa ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak noon pa man. Buhay pa ba sila o mga patay na? Wala po ako may sagot niya. Ito po yung una nating mga pinanood, no? Nire-recall lang natin dun sa mga bago nating subscriber na ito po ay talagang sinabi na dito na wala na, no? Nawala na, nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot lang talaga. Good yan, pangagal lang na maibigay ko lang ang hustisya ng inyong pamilya. Pero kung akong tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala. Kahit mga buto naman lang po, makuha po yung anak ko. Yan na. Mga Nay, sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero Ito po, no? Sabi pala dun sa DOJ ba o sa yung mga abogado na yan, sabi nila dun sa DOJ yata, no? Hindi ko sure, no? Hindi ko lang sure. Disclaimer lang po. Ang pagkakaalam ko, gusto nilang malaman kung saan talaga tinapon ang mga buto na ito, no? Kung saan talaga tinapon, kung saan talaga ang mga bangkay daw, no? Mga bangkay daw, para daw malaman kung meron talagang pinaslang sa lugar o pinaslang at tinapon sa Taal Lake, no? Para talaga mapatunayan na merong pinaslang ng mga sabungero at tinapon diyan sa Taal Lake. Yan po. alam ko kung sino ang natalikod nito. Wawa naman. Ang sagot ni alias Totoy, tumurog sa pamilyang nangungulila. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Ano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Grabe, no? Lahat yan, kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sabungero tinatapon doon, pati mga drug lord. Masaklap man, kailangan niya itong ilakad ngayon. Killing ni Supli. Ang killing ni Supli, yung tie wire, Talwire. pinipihit sa liig. Kwento pa niya, iniipon at kinakausap niya muna ang mga Ito yung sasabi ko, tie wire, no? Parang killing me softly habang iniimbestigahan nila at pinapaikot-ikot sa loob ng sasakyan. No, ibig sabihin, pinapasok sa kinuha nila, kinidnap at dinala paikot-ikot hanggang sa ni-interrogate nila, tapos nilalagyan ng wire sa liig, paunti-unting pinipilipit yon. Tapos syempre yung kamay meron din, ang mata nakapiring, ang liig may alambre. Pinapaikot yung alambre hanggat sa humigpit hanggat sa mawala ng hininga. At kung mawala na ng hininga, papasok na nila sa sako,
at lalagyan ng buhangin na pabigat para lumubog sa Taal Lake, no? Kawawa naman din, no? Nakakaawa. Grabe. ang mga Hayop. nakuhuling ng daraya sa sabungan. Pagtapos nito, ipapasa sila sa isa pang grupo na hindi na muna niya kinilala kung sino. Tinatalian na ng yung plastic na Oy, delikado yung buhay ni Samuel, ano to yung itong yung reporter kasi baka pag-iinitan siya, no? Kasi siya talaga yung may hawak ng report na ito, no? Delikado din ang kanyang buhay. Dapat talaga mag-ingat siya dito at dapat may mga security siya na kasama dito habang nagre-report siya. Kasi nga unang-una, siya talaga ang merong hawak ng mga kasong ito. Ibig sabihin yung balita na ito, no? Para malaman na rin natin. Kaya mag-iingat itong reporter na ito, no? Baka mapag-initan. patali, kinakarga na sa bal. Anya, hindi lang 34 na sabungero ang namatay roon. Dahil mahigit 100 daw ang kanyang tinrabaho. Taka ko, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo yan, dito pag sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon, nakikita ko kung paano. Oh, Ang kanyang mga ibig sabihin kung sinendan siya ng video kasi yung mga huli niyang mga sinabi na kinuha daw yung kanyang cellphone ni Atong Ang at sinunog ito ang mga ebidensya para walang may maiwan na ebidensya, no? Nag-send daw sa kanya ng ebidensya ng video para malaman kung talagang dido na ang taong ito, ang sabungero na ito, dido na, para malaman niya talaga na legit yung paslang, no? Nag-send sa kanya. Pero ang problema, ang sabi dito ni alias Totoy, na kinuha daw ni Atong ang video nasa cellphone at sinunog daw ito nila, pinasunog daw ito, no? Kaya wala nang witness tawag dito, wala na siyang hawak na ebidensya. Pero ang sabi ni alias Totoy, nasa USB pa raw ang ibang mga ebidensya at kahit na ipasa na niya sa kanyang mga abogado, meron pa rin siyang naiwan na copy na ebidensya. Ay, maganda naman yung ginawa niya. Talaga. mga isiniwalat, ilan lang sa mga detalyeng inilagay niya sa affidavit na kanyang isusumite sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Eto na. Kasama raw sa ibubunyag niya ang taong nag-utos sa kanya. Ang Justice Department gustong makausap si alias Totoy. Titingnan ko lang kung ang kanya sinasabi at yung sinasabi ng ibang testigo ay kapareho ng mga nakarating sa ating tanggapan. Kung magsasalita yung 4 na security guard na yon, sure na yan. Ang problema, yung 4 na security guard, hindi sumama sa kanya. Kasi, baka mamaya, binayaran din ni Atong Ang yun, para hindi mag-witness, baka binigyan na ng pera yon. Pero ang sabi nga ni alias Totoy, kawawa itong 4 na security na naiwan dyan. Baka mamaya, kung ano rin ang gagawin sa kanila. Diba, nakakaawa? Grabe. Pera-pera. Bagaman akusado na si alias Totoy, pag-aaralan daw ng DOJ ang may aambag niya sa mga kaso. Pwede naman siyang pumunta rito at bibigyan namin siya ng Parang pansin. ganun na lang. At binibuild Di ba? Pwede naman siya pumunta rito, parang gano'n na lang kadali, di ba? Ay alam naman natin na talagang delikado ang buhay ni alias Totoy, no Odondon. Kailangan talaga may matinding seguridad ito na galing po sa pamahalaan. Galing po sa pamahalaan at tutulungan sana ito ni General Torre at ni President Bongbong Marcos para po ito maituwid ang tama at mabigyan ng hustisya kung ito po ay talagang totoong mga nangyayari at si Atong Ang talaga ang kanyang tinuturo dito. Sana mabigyan talaga ito ng tamang proseso, no? Talaga. up pa namin ang kaso pero malapit na. Ang National Bureau of Investigation ng NBI na nasa ilalim din ng Justice Department handang magbigay ng proteksyon kay alias Totoy. Maganda yan. At sige, pakinggan natin siya. Yan. At NBI, I assure him Director. na bibigyan namin siya ng proteksyon. Akong bahala Yes, sa kanya. tama. Huwag siyang matakot. Yes. Ganyan din ang tugon ng Philippine National Police Ay, na salamat, welcome sige, development ang Gisardo. pagharap ni alias Totoy. Para sa Brigadier GMA General. Integrated News, Emil Ayun Sumagi. naman pala, no, may mga nagsasabi rin pala talaga na mga kampo ni General Torre na magbibigay ng seguridad kay alias Totoy. Salamat naman at bigyan nyo talaga ng seguridad itong taong ito para malaman ng taong bayan kung ano talaga ang tama at para mabuksan itong kasong ito na malaman ng taong bayan kung sino talaga ang pumaslang sa mga sabungerong ito. Makin nyo 108 na sabungero, may kasama pang buntis dyan na tinapon sa Taal Lake. Grabe, walang awa.
Sumangil ang inyong saksi. 2 milyong piso umano ang ibinayad para ipadukot ang isa sa mga nawawalang sabongero. Grabe. Ayon po yan sa isa sa mga akusado na eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News. Ang ilang kaanak ng mga nawawala muling nanawagan sa gobyerno para sa pag-usad ng kaso. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Ito, nanay. Sana bago ako pumanaw, malaman ko kung nasaan ka. Mag-aapat na taon na Ay, mula nang wow, dukutin naman. mula sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna si Ricardo John Lasco, ang master agent Ayan, ng oh. online sabong Wawa naman. na isa sa 34 Master agent. na nawawalang sabongero. Unti-unting nabibigyan ng linaw kung anong nangyari sa kanya sa pagitan Wawa ni alias naman. Totoy. Isa sa mga akusado, ayon kay alias Totoy. Dinukot si Lasco para pigain tungkol sa kinalaman niya sa pagpirata umano ng online sabong Grabe. broadcast. Kay alias Totoy raw mismo ito pinatrabaho para raw dukutin si Lasco. 2 milyong piso ang ibinayad sa isang grupo na hindi niya muna pinangalanan. Hindi rin niya sinabi kung sino ang nag-utos at nagbigay ng pera. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng una, 2 million para yun, kulang ng 2 million sir. Gawa ng maraming tao ang ginamit ko Grabe, dito. no? May ipinakita rin sa amin si Kulang alias pa. Totoy na video umano ni Lasco habang hawak ng mga umano'y dumukot sa kanya. Pero dahil sensitibo, hindi na muna namin ito ipapakita. Kanina, nakausap sa telepono ng pamilya ni John kasama ng iba pang pamilya ng mga nawawala si alias Totoy. Ako lang malaman kung nasaan ang anak ko, kung anong ginawa nila. Sa totoo lang, Nay, katulad ng sinabi ko kahapon, wala na po tayong pag-asa na Ay, mabuhay pa ang wawa anak niyo naman. dahil wala na siya. Pasensya na kayo, Nay, at masakit din para sa akin na mawalan din ang pamilya. Pero Nay, Ay, ako ang susi wawa. ng lahat at makita niyo, makamit niyo ang justisya. John, Ay. anak, ito na ang pagkakataon, dininig na ng Panginoon. Kadugtong ng buhay ko, anak. Ang makita ka pa, kahit na Wawa naman. buto na lang, Ay. tanggap ko na, anak. Ito pong witness to ay sa aming tingin ay credible. Sapagkat lahat ng impormasyon nalalaman niya, may personal knowledge siya rito eh. Ito po ang inaantay nila eh. Pag hindi po kayo kumilos dito, ibang usapan na naman po ito. Ang NBI at PNP, handa raw umalalay para bigyang proteksyon si alias Totoy. Ang PNP po, especially ang ating GPNP, ay siya po willing na siya po mismo ang pumunta doon at alamin kung saan ba yung eksaktong sinasabi niya. Kailangan mo na niyang mag-execute ng affidavit kung meron siyang personal knowledge. Nauna nang ibinunyag Alam nyo, sa totoo lang, delikado talaga ang buhay dito ni alias Totoy. Baka mamaya may mga sharpshooter dito, no? May mga sniper dito na titira sa kanya. Dapat talaga may mga bulletproof siya, nakasombrero siya, nakasecured talaga ang kanyang katawan. Baka mamaya may mga sharpshooter o sniper dyan na talagang titira sa kanya, hindi natin masabi. 'Di ba? Kaya ang pinakamaganda talaga, marami siyang security dyan, maraming nagbabantay kasi ito po ay pinakamatibay na witness na po ito. Para masupil na ito ang mga ginagawa ng mga master na ito na may mga sugal na hawak. At hindi naman ito maganda talaga para sa ating mga Pilipino na tayo ay paslangin ng kung sino-sino lang na mga dayuhan. 'Di ba? Dapat tayo ay mga Pilipino, dapat ipaglaban natin 'yan. Mga Pilipino tayo, dapat wag tayo magpapadala sa mga pera-pera. Mahirap 'yan. No? Pera lang 'yan. O sige, mamuhay kayo ng marangya, pero yung konsensya at karma darating sa inyo 'yan balang araw. Yung karma po, yun ang dapat ninyong katatakutan, ang karma na darating sa buhay ninyo. Binunyag ni alias Totoy sa aming eksklusibong panayam na sa Taal Lake, inilibing ang mga nawawalang sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kakailanganin ng mga eksperto para makumpirma ito. We will need technical drivers to do it kasi malalim din yan. And it's not easy to Nakasako go naman eh. into a lake bed to look for human remains. Anya, Madali lang nilang makuha yan kasi sa loob naman ng sako. Hindi naman yan nabuksan siguro, no? Dahil mahigpit naman siguro yung pagkaalambre ng sako. Bukod lang kung nabulok yung sako kasi 2023 pa po yun. No? 2023 pa. Sa tingin ko ma-preserve pa yun kasi baka siguro maalat naman yung lake na yan. Sana maalat nga kasi kung maalat katulad ng dagat ay ma-preserve po ang sako at yung mga buto, no? Kasi alat. Pero kung lake, hindi natin alam kung maalat din ba ang lake o hindi. Baka mabulok na po yun talaga at madurog na. No, yun ang problema diyan. Ang sako ay baka madurog na rin, no? Sana hindi pa. Anya, bagaman hindi imposible ang kwento ni alias Totoy, maingat daw nila itong pag-aaralan. Kasi kung walang trace talaga, it can be a credible story. When you vanish without a trace, then it must be somewhere where people have not been able to look. Baka hindi na titignan pa yung lugar. Mahalaga raw mahanap ang mga buto
hindi lang para mapausad ang kaso, Sana, kundi no? para rin sa mga kaanak. Panawagan ng pamilya ng mga nawawalang sabungero. General Torre, kayo na po ang pangwalong PNP chief na naupo mula nung pumutok ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Kaya't kami nananawagan, kailan po kikilos ang PNP? Hinihiling po namin ang isang formal na case conference. Ginoong Pangulo, kami po ay naninikluhod sa inyo. Di po namin inaasahan ng milagro. Ang hinihiling lang po namin ay isang malasakit. Ang inyong pakiusapan ng mga ahensya na muling buksan ang investigasyon. Sa 34 na nawawalang sabungero, pagkawala pa lang ng 7, ang may kadikit na kaso na dinirinig sa dalawang korte sa Maynila at San Pablo, Laguna. At sa 9 na akusado para riyan, walang nakakulong. Naka-bail yung iba. At yung iba naman ay hindi pa charged. Tsaka meron din mga, nandiyan pa rin sa paligid. Na, alam mo na. Kinwestiyon pa nga ng grabe. 6 sa Korte Suprema ang pagbaliktad ng Court of Appeals sa pagpayag ng lower court na makapagpiyansa sila. Ang pagkawala naman ng 27 iba pa, nasa proseso pa rin ng case build-up at magkatuwang ng iniimbestigahan ng NBI at PNP. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Ayan, no? Grabe, no? 2 menor de edad ang kasama umano sa pinaslang Uy. gaya ng mga nawawalang sabongero. Ay, 2 minor de edad. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, nanood din sila o kasama sila sa mga nandaya doon. Kasi ang mga pinapaslang na yan, ayon yung mga gumagawa ng mga kalokohan. Ibig sabihin, gumawa rin to ng pandaraya. Itong 2 minor de edad na nasama dyan. Kawawa naman din, no? Malaking kaso yan. Minor Ayon de po edad, yan sa isa sa mga akusado na si alias Totoy sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA Integrated News. Saksi, si Emil Suman. Sa 34 na binansagang missing sa Bungero, 2 sa kanila ang menor de edad. Ang Wow. 14 anyos na si Maison Ay, Ramos 14 at 17 anyos na si Ay. John Paul de Luna. Wawa naman. Tagapagpatuka raw ng mga panabong na manok sa Katarawan, Quezon ang trabaho nila. Wawa. Noong December 2021, sumama sila at mga kaibigang sina Nazareno Viscante, Ricky Boy Ignacio at Ariel Teposo sa kanilang amo sa isang derby sa Santa Cruz, Laguna. Nakabalik umano ang mga amo ni na Maison, pero ang 5, kabilang ang 2 menor de edad, hindi na. Ang sasakyan po ay hindi na po bumalik. Tapos po may nag-report po sa amin na natagpuan po yung sasakyan doon sa Taguig. Ano nga bang nangyari sa kanila? Sinagot siya ng isa sa mga akusado na si alias Totoy nang makausap sa telepono ng pamilya ni Maison. Ako na magsabi sa inyo, pasensya na, pero lahat walang naraligtas. Sa amin po ay sobrang laking tulong po, sir. Napakasaya po namin at kahit paano po sa pakikipaglaban po namin ay nagkaroon na po ng magandang linaw. Nakausap din si alias Totoy ng mga kaanak ni Michael Bautista na nabidyohang nakaposas at inilalabas sa sabungan sa Santa Cruz, Laguna din. May kumuha po sa lang iba, hindi po kayong kumuha nun. Si alias Toto at si alias Dodo ang may bitbit niyan. Sana marinig ng lahat na malabasan ng lugar at mabaris yung 2 na yan. Ang pasasalamat po namin sa iyo, abot langit na po. Kasi ito lang po talaga hinihintay namin na magkaroon ng isang tao na makonsensya, na-dismiss man yung kaso namin, pero sa pagkakataon to, nabigyan na po siya ng linaw. Ang 2 lalaking inalyasan ni alias Totoy, pinangalanan na raw niya sa kanyang affidavit na Ayun na, oh. isusumiti na niya sa lalong madaling Ito na, panahon. no? Kasama raw Ito na yung mga karugtong, no? Pinangalanan niya na pala yung mga pulis. Yung 2 pulis pa lang na sangkot dito, no? Amakin mo, pera-pera lang talaga. Yung 2 milyon na binabayad kulang pa dahil marami pala talaga ang mga kidnapper dito na ginamit na pulis. Disclaimer po, hindi po lahat ng mga pulis ay masasama. Pero ito yung iba, nung time ni Digong, ay talagang sumasampa sa mga ganitong gawain dahil kailangan talaga nilang kumita ng malaki. At pati ang mga sindikato ng mga Chinese na katulad nila ay talagang nagbabayad sa mga kapulisan na nangangailangan ng ganitong trabaho. Grabe, no? Walang makakonsensya. Kasama raw sila sa mga sasampahan ng kaso kaugnay ng pagkawala ni Bautista Ayun, at 3 pang kasama nang mag-derby sila sa Laguna noong April 2021 na sina Domingo Carable, Jason Amoroto at Erlindo Tajo. Ipapasa rin daw ni alias Totoy sa mga otoridad ang hawak niyang video kung saan makikita ang lalaking tila nakagapos habang tinatanong ng ibang lalaki. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil Ayun, may itim balot dito ito niya, ng mask. Pero Alam din ayon siguro kay yun. alias Totoy, ito si Ricardo John Lasco. Dinukot siya sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita, porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa, pati siya. Una nang sinabi ni alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy. Binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintakang pinirata ang isang online sabong broadcast. Ang video ni Lasco, pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya.
bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay ng video, isa sa pinaka-team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado o ano? Sila ay mga uniformado. Sundalo po o pulis? Pulis. Kasama ko sila sa kakasuhan, tama po? Kasama sila. Basta isang grupo yan. Pagkuha sa kanya, sinakay sa sasakyan at inimbestigahan, ikot-ikot bago pinatay. Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpirmang ang kapatid na si John ang nakagapos. Ayon kay alias Totoy, tulad ng ibang missing sa bungero, tinali daw sa sakong may buhangin ng labi ni Lasco para hindi lumutang saka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangkay, yung Taal Lake sa Batangas. Ikinakasa na raw ang interagency search effort para mahanap ang mga labi. Titignan natin kung kaya natin i-recover yung kahit na ilang human remains o kaya mga buto-buto sa Taal Lake. Pati Coast Guard, susubukan natin kunin para yung diving team nila, tsaka Navy. Handa naman daw tumulong ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. We have all the equipment. We have the skills to conduct all types of diving operations. Ayon kay alias Totoy, desidido siyang panindigan ang kanyang mga pahayag. Tapos na raw ang kanyang affidavit at handa raw niya. Eto na, tapos na yung kanyang affidavit. Sana naman ilabas nyo na yan. Kasi nga baka tumakas pa ito ang mga salarin. Baka tumakas pa. No? Baka tumakas pa yan. Eh may mga pera na ang mga yan, pwede nang tumakas yan eh. At magtago. Kailangan mahuli na sila. Mahuli na sila. Dapat bilisan ng NBI tsaka mga pulis, no? Naku po. Malaking kaso ito. Malaking iskandalo po ito. Grabe. Handa raw niya itong panumpaan at isumite sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Sabi ni Rebulya, nakausap na niya noon si alias Totoy. Bago pa mag-eleksyon, nakausap ko na. Kaya I have a very good idea yung sinasabi niya. And na-vet na namin. Siyempre, the proof of the pudding is in the eating. Basta ang sinasabi niya, mahigit sandaan niya. Ang biktima. Ang mahalaga, determinado siyang magsabi ng totoo. Yun ang mahalaga sa lahat. Ayon pa kay Remulla, hindi bababa sa 10 pangalan ang ibinigay ni alias Totoy na mga sangkot umano sa krimen na kanila na ngayong iniimbestigahan. 4 na taon na lumipas pero hindi natatapos ang paghahanap sa hustisya ng mga kaanat na mga sabungero na bigla na lang naglaho. Hinahanap po talaga namin yung hustisya kung sino pong ang nagpadukot sa kanila, kung sino mastermind. Sana pa ibigyan po ng hustisya kaming mahihirap. Nabagaman po kami wala pong pera eh. Ang batas naman po ay para sa lahat, hindi lang po para sa mayayaman. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil. Ito lang galit pa naman si PBBM sa ganyan sa ngayon. 'Di ba pinagtatanggal na nga niya yung mga tamad sa kanyang hanay. Sana naman din ito din, PBBM. Bigyan mo ng hustisya ito. Para mabilib lahat yung may mga ganitong kaso. Mabilib po talaga sa inyo. Tulungan nyo po yan ang witness na mabigyan ng seguridad ang buhay niya. Na matapos itong kasong ito, makulong ang salarin. Grabe. Super. Sumangil ang saksi. Sangkot umano ang ilang pulis sa pagkawala ng ilang sabungero ayon sa whistleblower at isa sa mga akusado na si alias Totoy. May hinihintay na lang daw siya bago iharap ang sarili sa mga otoridad. Ang mga kaanak naman ang nawawalang tapos na raw ang nasumitin niya na lahat Saksi, si June Veneracion. Mayat-maya ang pagpatak ng luha ni Maria Carmelita Lasco habang nasa kandungan niya ang larawan ng anak na si Ricardo, isa sa mga nawawalang sabungero. Inabutan na siya ng matinding karamdaman sa 4 taon niyang paghahanap sa anak. Sa sitwasyon kong ito, nakakaya kong lumukod hanggang makarating ako ng angkat. Kasi hindi naman basta-basta magpalaki ng isang anak, di ba? Kasama ni Carmelita ang mga kamag-anak ng iba pang missing sabungeros para sa prayer rally sa loob ng compound ng Commission on Human Rights. Ang Commission on Human Rights po ay nandito para ipagpatuloy ang aming investigasyon. Ayun pong paglutang nitong isang sabihin na natin suspect dito po sa crime. Gusto po naming makausap siya, gusto po naming kuhanan siya ng affidavit. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa whistleblower na si alias Totoy, sinabi niyang mahigit pa sa 34 ang mga biktima. Ilan sila lahat pare? Sa pagkakalam ko, 108 plus 1 sa Liba Farm at saka sa Siniluan Farm. Di raw bababa sa 30 tao ang pinangalanan niya sa kanyang affidavit na may kinalaman umano sa pagkawala ng mga sabungero. Bukod sa mga sibilyan, meron din daw mga sangkot na security guard ng sabungan at mga pulis. Aabot ng 30 yan. Kasama na yung mga pulis at sibilyan yan. Mga ilang sibilyan? Limited ko lang mga 10 yung sibilyan or mahigit pa. Yung mga nasa serbisyo?
Sa serbisyo, mga 20 yan, nasa 20 yan sila. Kasama rin daw sa kanyang May isiniwalat gitranta. ang may-ari ng lugar kung saan umanong ibinaon ang labi ng mga biktima. Pinakitaan nila ako ng video. Diyan lang yan sa Talisay. Palaisdaan po yan. May-ari kasama sa kakasuhan. Uniformado yan. Pulis. Yes. Dahil sa nalalaman niya, Grabe. may mga banta na umano sa kanyang buhay. Palipat-lipat. So ibig sabihin pala isdaan, no? Pala isdaan nila tinapon yung bangkay. Yung mga isda diyan, yung mga katas-katas ng taong namatay, ayan na rin ang inihigop at binibenta sa merkado. Paano 'yan, 'di ba? Dapat matigil muna yung operasyon diyan ng ng isda. Siyempre diyan tinapon 'di ba? Tapos makakain ng tao, malalason tayo. Siyempre, bulok na 'yon. 'Di ba? Grabe. Lipat-lipat ng tirahan kasi matitris nila ako kung saan at magagaling yung mga yan. Nauna lang sinabi ni Justice Di ba Secretary nga Jesus Crispin Rimulya. Di ba nagpalipad na nga ng drone? Nagpalipad na ng drone Pinapahanap siya kung saan siya Kaya ang ginagawa pala ni Dondon, no? Palipat-lipat siya ng tirahan na sekreto para hindi siya mahanap. Grabe, kawawa naman. Rimulya na pinag-uusapan na ng kagawaran at ng PNP ang pagsasailalim kay alias Totoy sa Witness Protection Program. Iginate din ng PNP na nakahanda silang protektahan sa alias Totoy. Regardless po kung sino po ang involved dito, sibilyan, mataas na tao at even yung mga kabako po natin, wala po tayong sasantuhin po dito. Salamat, Ayon kay alias Totoy, may hinihintay na lang siya bago iharap ang sarili sa mga otoridad. So ngayon, inaayos lang yung dokumento tulad ng sinabi ko doon sa kamag-anak. Bago matapos ang buwan, siguro sisikapin naman ang otoridad ni Siwalat ang lahat. Sa paglutang ni alias Totoy, na isa rin sa mga akusado na buhayan daw ng loob ang mga kaanak ng missing sabungero na makakakuha ng hustisya. Pero alam din daw nilang mahaba pa ang kanilang laban. Kami po ay 4 na taon na mahigit na hirap. Sobrang napakahirap. Mahirap na nga yung buhay namin. Mahirap pa itong nangyari sa amin. Ipaabot ko sa inyo ngayon yung mastermind na gumagawa nito. Napakasakit sa amin. Siguro magulang ka rin. Magulang ka rin, may asawa ka rin, na may pamilya ka rin. Pero bakit kinuha mo yung mga mahal namin sa buhay? Kung sino ka man, sana makonsensya ka. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Dapat talaga Velasyon ng inyong makonsensya. saksi. Grabe. Makapangyarihan at mayaman umano ang mga nasa likod ng pagkawala ng sabungero na isiniwalat ng akusadong si alias Totoy ayon po sa Justice Department. At kabilang sa idinadawat ni alias Totoy, isang babaeng showbiz personality. Nako, yun na. Saksi, si Ian Cruz. Handa na raw affidavit ni alias Totoy ang akusadong gusto ng tumistigo hinggil sa pagkawala ng mga sabungero. Isusumiti raw niya ito. Ano kaya ang mukhang ihaharap ng isang celebrity na babae na ito diyan sa Senado kung maimbestigahan ito? Nakakahiya. No, nakakahiya. Grabe. Dapat hindi lang Senado mag-imbestiga dito, pati Kongreso para talagang malaman no? Matindi. Raw niya ito kapag kumpleto na ang hawak niyang ebidensya at nasa poder na niya ang mga taong magpapatotoo sa mga aligasyon niya kasama sa mga isiniwalat ni alias Totoy sa kanyang affidavit. Isang sikat na babaeng showbiz personality ang sangkot umano sa pagkawala ng mga biktima. Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Hindi na idinitali ng husto ni alias Totoy ang papel ng showbiz personality. Pero kabilang umano ito sa mahigit 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Mataas daw ang katungkulan ni alias Totoy sa sindikato at isa umano siya sa katiwala ng sinasabi niyang mastermind. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, may tuturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabungero na itinuturo ni alias Totoy. Dalawa po ang isinangkot nito sa core group. Nakilala yan. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa kasi nagkikis build na palita. May grupo yan na kasama pero meron talagang corporate setup yung principal natin na committees. Bukod sa organisado, malalim rin umano ang kapit ng grupo. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi ito basta-basta. Some of them, government officials. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluensya sila. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan kahit sa Korte Supreme Court, kaya niya.
sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice. We will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema hindi pa raw makakapagkomento ayon sa nagpagsalita na si Attorney Camille Ting dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Secretary Remulla kaugnay sa bagay na ito. Gumugulong na naman ang inisyal na pag-iimbestiga ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil may isinasangkot na pulis si alias Totoy. Walaan niya silang sasantuhin. Ang NAPOLCOM ang pulis ng pulis. Hindi ako komportable na may mga kasama tayo sa police force, sa PNP, na involved dito sa mga nawawalang mga sabongero. Hindi tayo magdadalawang isip kung kailangan nating disiplinahin at tanggalin sa serbisyo at i-dismiss ang mga involved na pulis, gagawin natin to. Para sa Justice Department, may kredibilidad si alias Totoy. Credible enough. And sabi ko nga, hindi lang naman testimonya. Meron siyang mga dokumento na, tsaka may video pa nga na hawak na magpapatunay. Kasi nasabi. Papasok mo siyang statement. Step by step yan. Basta that will be left for the prosecution to pave the way for this to happen. Naghahanda na rin ang DOJ sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Kausap na ron ito ang Japan ukol sa dagdag na kapabilidad sa underwater search. The Japanese government for assistance here. Pero meron naman tayo mga remote vehicle sa DNR na pwede rin gamitin. But the technical expertise and experience, yung kulang tayo. Well, we will ask them to provide us also with the... Para makakalap ng dagdag impormasyon, nakipag-ugnayan na ang CHR Calabarzon at Investigation Office sa Criminal Investigation and Detection Group ng Batangas Police at Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa... Ayun na, at marami tayong scoop ngayon for the day. Please naman, suportahan nyo naman ang ating channel. No? Ito po ay ang Pasabog News PH. No, binago ko yung pamagat kasi maraming mga kapangalan yung kaninang channel natin na Bombshell, marami pong kapangalan. Ito po ang Pasabog News PH, no? Kaya sana naman suportahan niyo tayo bilang bagong channel natin ito, no? Bagong channel natin ito. Please comment down below kayo, like and subscribe. Maraming salamat po, Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out sa inyong lahat diyan. Comment down below kayo. Next vlog natin, meron tayong mga live, meron tayong mga videos dito, meron tayong mga short diyan. I-like nyo po at i-subscribe. Maraming salamat. God bless po sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat.